Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Umiikot ang pakiramdam ni Shania. Medyo masakit ang kanyang katawan at bahagya siyang nahihilo. Isang linggo na parati nagpupunta sa kanyang kwarto si Rare na may dalang bungkos ng pera at syempre hindi nawawala ang baon niyang condoms. Kapag ganoon na ay hindi na siya kumikilos at hinahayaan na lang niya ang binata. At sa pagising niya sa umaga, as usual, ang tanging naiiwan sa kanya ay nanlalat ng mga tuhod at pagod na katawan. Wala na ito sa pagmulat ng mga mata niya at amoy na lang sa higaan ang naiiwan at nakadikit sa katawan niya. She glances at the bedside table and there was her bundle of money. Puro 1,000. Gusto niya rin tanungin ang sarili niya kung hanggang kailan sila ganoon ni Rare. Halos 3 linggo na nakalilipas simula na mapunta siya sa pudar nito at hanggang sa mga oras na iyon ay wala naman siyang balita tungkol sa kaso ng ama nito. Hindi niya alam kung ano nang lagay niya at kung malilinis pa ba niya ang pangalan. Naupo siya at kinuha ang rosary na nasa drawer. Ibinigay iyon sa kanya ng yayapian niya at palagi niyang hawak kapag magdarasal siya. She heaved a sigh seeing those bundles of money inside the drawer. Kinuha na rin niya ang nasa ibabaw ng mesa at isinaksak sa loob. She counted it mentally and had 10 bundles already in 2 weeks. Dapat pala maipadala na niya sa nanay niya. Nagmamadali niyang isinara iyon at ipinikit ang mga mata para magdasal. Pero nasa kalahatian siya ng pagkausap sa Diyos ay narinig niya ang walang kasing lakas na pagbukas ng pintuan na parang bumangga pa sa pader. Get up! Boses iyon ni Rare pero hindi siya nagmulat ng mga mata. Nagpatuloy siya sa pagdarasal hanggang sa lumapit na ang boses sa may kama. Get the up now! Excuse me po, Padre Jesus. I'll just deal with the monster. Shania curtly opened her eyes and glared at Rare. Ano ba? Nagdarasal ako. Wala ka bang religion subject at ethics? Ines na angil niya rito. Sa mga linggong nagdaan, ay nakasanay na rin niya na makipagbangayan dito at away-awayin nito parati, kaya lang wala namang epekto iyon dahil hindi naman siya nito pinalalayas. Matigas ang mga pangantumitig ito sa kanya pero hindi siya bumawi ng tingin. I am in a hurry, and I don't have a lifetime waiting for you downstairs when you will decide to come and join me. Oh, bakit? Tapos na naman tayo kagabi. Heto nga, at nakabuyang-yang pa ako. Huwag mong sabihin na titihaya o tutuwad na naman ako sa kusina o sa dining room. Ines na pakli niya at walang habas niyang init siya ang kumot na tumatakip sa katawan niya. Rare swallowed as he gave her a full scan. Have you lost your mind, woman? Masyado ka bang nasarapan? Para makalimutan mo na ngayon ang alis natin sa mansyon. Masyado kang nawiwili sa akin. Come on, this won't last forever. Buong pagmamayabang na sabi nito sa kanya at sa inis niya ay nagpagtingan-tingan niya kaya walang pagingimay na nasampal niya si Rare. Kita niyang gumalaw ang panga nito pero hindi siya natakot at hindi rin naman siya sinaktan. Why not spare me free? Subukan mo kong palayain at na makita mong sampal sa mukha mo ang mga sinasabi mo. Hindi ako manghihinayang sa'yo. Anong problema mo? Did even beg you to wait for me? Ang dami mong tauhan. Pwede ko sa kanilang sumabay para hindi makawala sa malaginto mong oras. Mataray na sagot niya at sa kanya ito iniwan. Kasalanan ko ba na para akong direktang tinatamaan ng pinakamalakas na lindol kapag nandito ka sa guest room? Ang kapal mo. You keep on my brain out and you'll blame me for not remembering you're stupid. She quotes. Lipat bahay? Ha, akala yata nito ay hindi siya lalabanan ng Inglisan. Pero bakit nasaktan siya? Pilit niya iyong binaliwala dahil tama naman ito. Walang forever ang kung anong meron sila at hihintayin niya na magsawa na ito sa kanya. O baka nga nagsasawa na kaya nakakapagsalita ng mga ganoong bagay na hindi alam kung makakasakit o hindi. Sana nga magsawa na para makalaya na siya. Matapos niya maligo ay nagbihis siya. Hindi niya alam kung sino nag-iwan ng isang jumpsuit sa banyo pero parang sukat na sukat sa kanya at ang ganda. Wala na si Rare paglabas niya
at bag na lang ang nasa ibabaw ng kama. Kinuha niya kasi wala namang laman at inilagay niya ang mga pera na ibinigay sa kanya ni Rare at hawak lang ang rosary na iniwan sa kanya ng matandang katulong. Lumabas siya sa kwarto matapos sa tignan ng kabuuan noon. Parang kailan lang malaimpyernong kwarto yon para sa kanya hanggang sa paunti-unti niyang nakita ang kulay. Kaya lang, kailangan na rin niyang iwanan at isipin na lahat ng pangit na nangyari doon ay parang bangungot lang. By Mr. Guestroom, thank you for accommodating me here. Ikaw ang sakses sa lahat ng kademonyohan, luha at ngiti ko. Isama mo na rin iyong mga ungol nitong huli. Napahagikik siya sa sariling kalokohan. Humakbang na siya at nadaanan ang bukas sa pintuan ng kwarto ni Vilma. Lalagpas na sana siya pero bigla siya napatigil sa paghakbang nang makita niya sa sulok ng mga mata na hindi lang iisang tao ang nasa loob kung hindi dalawa. Agad siyang tumingin at sa panghihilakbot niya ay si Rare ang kasama ni Vilma sa loob ng kwarto noon at naghahalikan ng dalawa. Parang binuhusan siya ng yelo dahil pangahas ni si Rare na humaplos sa katawan ng babae at pilit naman ang isinasampay ng isang binte sa baywang ng lalaki. Hindi lang kilabot ang nararamdaman niya kung hindi pandidire. Kaagad siyang napatakbo pababa ng hagdan. Kaya ba mainit ang ulo sa pag-alis nila sa mansyon ay dahil may iwan na si Vilma? Hindi alam ni Shania ang tunay na dahilan kung bakit sila ang aalis sa mansyon. Siguro, iyon ang nakalagay sa last will ng daddy ni Rare at hindi rito ibinigay ang kinalakihang bahay. Wala naman siyang itinatanong at wala naman din ay kinukwento sa kanya dahil pumapasok lang sa kwarto niya ang lalaki ay kapag huhubaran na siya at paghihigain sa kama. Pero bakit ang sakit sa loob niya? Parang ang sakit sa pakiramdam ng ganoon na lang yata talagang halaga niya. Isang babaeng binili, binayaran para mapagparausan. She felt a sudden longing for her mother again. Kung sana, nariyan lang ang nanay niya ay mayayakap sa kanya. Tuloy-tuloy na lang siya sa may pintuan at lumabas ng kabahayan. Nasa labas ang tatlong tauhan ni Rare kaya tahimik na tumigil siya sa may portiko at doon na lang maghihintay. Sasakay ka na ba, Miss Chinita? Tanong ni Luta sa kanya pero umiling siya sa kayumuko. Hindi maalis sa isip niya ang hitsura ng dalawa ni Rare at Vilma habang parehas sa sabik na naghahalikan. Palagay niya mas malala pa roon ang nangyayari nitong mga nakaraang araw. Baka kapag hindi siya pwede ay ang babaan pinapasok sa kwarto at pinakikialaman. Nakakadiri, sariling madrasta pa rin kahit nasabihin pang patay na si Senyor Edgardo. Pero hindi naman magkaano-anong dalawa. Kaya pwede naman talaga maghalikan at magyakapan. Wala pang isang minuto ay parang simbilis ng hangin na dumaan si Rare sa tagiliran niya at parang ang sama-sama ng tabas ng muka. Nahabol na lang niya ito ng tingin hanggang sa tumayo ito sa tabi ng itim na mamahaling kotse. Sakay! Galit at tumingin ito sa kanya. Anong problema? Mabilis siyang kumilos nang lalo magbagang tingin ito sa kabuuan niya. Problema mo? Hindi kita inaano. She snarled as she hopped inside the car. Napapitlag pa si Shania na ibalibag nito ang pinto ng sasakyan. Nakapaniya kaagad ang dibdib sa takot. Nakamuntik pa yata siyang maipit. Tahimik niya itong tinignan nang sumakay ito sa driver's side habang magkadikit na mga kilay. Hanggang sa sampalin nito ang manibela kaya nanlaki ang mga mata niya. She gulped when he looked at her and drew closer. Nahigit niya ang paghinga at kaagad na naiatras ang ulo. Pero nang bumalik sa isip niya ang nakita niya sa kwarto ni Vilma, yumuko siya at umiwas ng tingin. Rare never spoke. He just snaffled the seatbelt and locked it. She was quite shocked. He opened the door for her, fastened her seatbelt, and these past few days, she's been noticing that he usually drives home for 10-minute snack or a coffee. Wala yatang kape sa opisina nito, kaya umuwi pa para lang uminom ng kape. At pati na siya, sapilitan din na paniiinom o kaya pinakakain. Si Yaya, mahinang tanong niya rito habang yakap niya ang bag at ito naman ay iniaatras na ang kotse. She glanced at him through her lashes and rested her chin on her bag. Ako ang nandito, makontento ka. Masungit na sagot ni Rare na nagpasimangot sa kanya. Ang sungit talaga, hindi naman inaano. Inaano ba kita? Para ka namang tanga, ikaw ang pumakapagsalita ay sobra. Tapos akong susungitan mo kung hinahanap ko si Yaya. Oh, shut up. Inasasagot din ito, kaya hinambalos niya ito ng bag. Kung inaakala nito na magpapatalo pa siya, hindi na.
Shut up ka rin, ganting sigaw niya, kaya nagkatinginan sila at parehas na nagbaba ang mga mata. She never withdrew her gaze, and Rare was the one who did and accompanied it with a deep sigh. If you think you're going crazy, what will you do then? Biglang tanong na nito sa kanya, kaya kumalma na rin siya. Kanino naman ito nababaliw? Kay Vilma. Eh di papasok ako sa mental. Pilosopong sagot niya, pero sinulyapan siya nito sa salamin ng kotse at hindi kaaya-ayang titig nito. Napakamot si Shania sa ulo. Eh bakit ba kung tinatanong mo? Eh hindi naman ako baliw. Ang galing mo. Sobra ka na. Una ang bintang mo. Mamamatay tao ako. Ngayon, baliw na. Ikaw ang parang baliw. Pabulong na sabi niya sa mga huling salita. I maybe am. Bulong din ito na parang suklam ang muka. Parang tanga. Delikado na yan. Pa-check up na tayo sa mental. Kasamahan kita. Pinigil niya ang paghagik-hik dahil lalo lang itong mapipikon sigurado. Pero kahit paano ay natuwa siya. Unang beses iyon na humingi ito ng opinyon sa kanya. Kaya lang, ang hirap naman ng tanong kasi hindi pa naman niya nararanasan kung paano mabaliw. Bakit siyang tinatanong nito? I don't need a check-up. I'll surpass this and I'll do everything to overcome this. Sinampal ulit nito ang manibela ng sasakyan. Pumapag-ibig lang sa madrasta, ang sungit-sungit na, at wrong consultation din naman ito kasi hindi pa naman siya pumapag-ibig, kaya anong malay niya? Ang Professor Pogi niya, crush lang naman yun, at hindi rin niya alam kung pagbibigyan niya kasi ang sabi kapag minsan ibinibigay sa kanya ni Rare ang cellphone at nagkakatext sila ng prof niya ng palihim, ay liligawan na raw siya sa pasukan. Sumulyap siya sa binata na nakasimangot pa rin at parang problemado talaga kaya naisip niyang asarin sa pagkanta. Inilapit pa niya ang mukha kay Rare. Stop it! You're making it worse! Saway nito sa kanya kaya napahagikik siya. Ang tanda mo na para pumapag-ibig. Wala ka bang first love kaya problemado ka? Tapos complicated pa. Kibit balikat niya. Pwede naman itong asawain si Vilma kasi hindi naman magkadugo ang dalawa. Ewan lang niya sa batas kung tatanggapin. Wala akong sinabi na pumapag-ibig ako. Manahimik ka na lang kung ayaw mo ako magpatahimik sa'yo. Di wag. Napalabi siya at saka sumulyap sa salamin. Nakatitig na naman ito sa mukha niya kaya sumimangot siya. Dapat tumigil na ito sa panggagamit sa kanya kung mahal nito si Vilma. Ano na lang ang sasabihin ng babae na yun? Kahit naman siya, hindi maniniwala kung ang lalaki nagmamahal sa kanya ay panghubad ng ibang babae. Pumapag-ibig? Well, shit, hindi niya matatanggap na pumapag-ibig na siya at mas lalong hindi niya matatanggap na sa babaeng suspect iyon sa pagkamatay ng ama niya, sa babaeng binibili niya ang serbisyo sa kama at halos sukahan niya ng mga nakakainsultong salita. Isang linggo na siyang parang siraulo na umuwi sa bahay para sa 10 minutong quickie na kahit naliligo si Shania ay walang pakundangan niyang pinapasok sa banyo. And he's quite satisfied with her responses. Isang linggo na rin siyang dakilang chismoso na nakikinig ng palihim sa mga kwento nito sa yayapian niya. And unfortunately, the problem is, he finds himself smiling at her crazy jokes and his heart clogs when she cries. Even when he's at work, he's out of his total saneness and more often fussier than before. Hila-hila siya ng paa niya papauwi at kapag umuwi na siya ay sa halip na sa kwarto niya siya tutuloy sa guest room na ang punta niya. At first, he had thought he just needed sex but lately he has proven himself wrong. And when is that? Nang pumasok siya sa guest room at inabutan niyang tulog si Shania habang nakatapa. He had touched her body. Yes, from her soles up to her legs and thighs, her sexy butt, slim waist, bare back, shoulder and neck. Rare never thought that he'd get contented by just touching a woman's body and staring at the most innocent face he had ever seen on planet Earth. And now what? Hindi na naman siya matahimik na nandito ito ngayon sa tabi niya at inaasar siya. It has been her joyful habit to always drive him irritated. Walang araw na hindi siya nito idinadaan sa asar at siya naman as usual ay tahimik lang. Pero may mga pagkakataon na tawang-tawa na siya pero pigil na pigil niya ang sarili. And she's becoming his weakness and he doesn't love that idea. Ayaw niya magpatalo sa kahit na kanino dahil siguradong hindi maganda ang magiging resulta sa bandang huli. Ayaw niya maging talunan at mas malala ay matalo ng isang babae na hindi pa niya kilala ng lubos. At matalo ng lintik na pag-ibig daw na iyan.
His lips curled annoyingly. Stupid. He has to stop all that alien feeling inside him. If he has to lessen the nights of using her, he'll do it. And once he's done with his investigation, he'll sue her away. Marami pa namang babae na pwede mapaglipasan ng oras at iyon na lang ang babayaran niya. At nakakainis dahil bakit parang hindi na niya gustong humalik pa ng ibang babae. Kaya sinubukan niya sa sariling madrasta. Pero kanina, halos masuka pa siya sa pagpupumilit niya sa sariling haplusin at halikan si Vilma. Hindi naman siya ganoon dati, pero kanina, alam niyang hindi si Shania ang hinahalikan niya. Alam niya at hinahanap ng pastinguso niya ang lasa ng bibig nito at ng kamay niya ang hugis ng katawan na parang kabisadong-kabisado na niya. Gigil na kinagat ni Rare ang labi, saka walang kontrol na gumalaw ang mga mata niya papunta sa dalaga. Dalagang hindi niya alam kung kasumpa-sumpa ang ganda o baka totoo ang Serena na nagkatawang tao lang para lang paibigin siya. Paibigin? What the hell, Rare? Do you even believe in sirens? Parang sinto-sintong tanong niya at parang gusto niyang pagsisihan na nagtanong pa siya, lalo na nang humagikik na naman si Shania. Fan ka pala ng mga kwentong pambata? She cackles, lalo bumalikwas ang manipis niyang labi at ines na ibinaling ang muka sa side mirror. Forget it, buwiset na sagot niya. From now on, ayoko maririnig na tumawa ka o kaya makikita ng umingiti ka. That's right, because he's being mesmerized and his manhood churns when she smiles and giggles. Hindi ako bato para hindi ngumiti at tumawa. Kung ano man ang trip mo, suluhin mo na lang dahil hindi ako katulad mo na gentleman nga, ang yabang naman. Irap nito sa kanya. Namumuro na ito sa pasagot-sagot sa kanya, bagay na hindi nagagawa ng kahit na sino maliban sa matandang yaya niya. Sa opisina, kapag tumingin na siya ng masama, tumatalikod na mga tao. Samantalang si Shania, kapag tumingin siya ng masama, dinadaldalan siya. Hindi ako naniniwala sa Serena. Kapag kuwan, isabi ng dalaga, matapos siyang daldalan. Kalokohan lang yun. It's part of mythology. For me, there's only one God. No gods and goddesses. No nymphs, which are the sirens. At ano ka sa tingin mo? Witch? Kung hindi ka Serena na nakakasira ng ulong ganda, mangkukulam ka? Nailing siya sa sagot niya sa isip. Bakit mo tinatanong? Nakakita ka na ba? Tumingin ito sa kanya sa salamin. Oo, katabi ko. Anang isip niya. Umiling siya. He just can't accept the truth that it's now easy for him to leave the place where he spent his entire life. And that's all because he will bring a woman in his new house. Nung una, parang hirap tanggapin na hindi pinapamana sa kanya ng ama niya ang kaisa-isang mansyon ng mga magulang niya na paborito niya dahil doon siya lumaki at doon nagkaisip. Lahat ng alaala ng mommy niya ay doon nakapalibot, pero mas pinili ng daddy niya na ibigay iyon kay Vilma, bagay na hindi niya inakalang iiyakan niya. It seems like he's about to leave his mother there. But as days pass by, bit by bit, he learns how to accept it and understand the reason why his dad had to do such thing. Ang kaisa-isang mansyon na pag-aari ko sa una kong asawa na hindi ko magawang iwanan dahil sa lahat ng alaala niya ay naroon, ay ibinibigay ko na kay Vilma Villa del Rey sa kadahilanan na gusto ko nang tumira sa bagong bahay ang kaisa-isa kong anak. Gusto kong makalimutan niya ang lahat ng mapait na nangyari sa bahay niya simula na makomatos ang mommy niya. Nag-agaw buhay siya at naging isang madilim sa kanyang pagising. Because of this, I want him to live anew in a place where I called Light Mansion, a mansion which I built for him when he's only 21 years old. Pwede bang magtanong na hindi pa angel ang sagot mo? She beams. Wala siyang sagot maliban sa isang sulyap. Ayaw niyang aminin na kinakain niya ang lahat ng salita at ang sampal ni Shania sa kanya kanina ay dakilang pampagising. Spare me free para makita natin na sampal sa iyo ang lahat ng salita mo. That's so true. Totoong siya ang maghahanap dito at hindi ito maghahanap sa kanya. Hindi na ito nagtanong kaya napilitan siya nagsalita. Fire question away. He made it clear. Baka ang akala nitong hindi niya pagsagot ay ayaw niya ito magtanong. Saan tayo lilipat? She glances at him. QC, malayo-layo pala. Pwedeng matulog muna. Antok pa ako. Ewan niya kung bakit napangiti siya, kaya ibinaling pa niya ang muka dahil gusto niyang itago. Paano hindi aantukin? Ay alauna na binibira pa niya. Puyat pa nga rin siya at hindi na siya makatulog pagkatapos.
Napaisip na siya at halo-halo mga ideya sa utak niya at mayat mayang tingin niya sa mukha ni Shania habang tulog sa ilalim ng malamlam na lampshade. At sino makakatulog nang sa kasarapan ng paghihilik nito ay bumaling papaharap sa kanya at niyakap siya habang nakasiksik ang mukha sa may kilikili niya. Parang tinambol ng husto ang dibdib niya dahil doon at hindi niya alam kung bakit. He was nervous for an unknown reason. Was it because of drinking too much caffeinated coffee? He never knew. Matutulog ako ah. Malimbing na tanong nito sa kanya at saka ngumisi pa. He blinks when he noticed her bright smile and beautiful teeth. Mukhang inaalagaan ito ng gusto para yata sa pagiging flight attendant nito sa hinaharap. At kung anong mas nakakatuwa sa ugali nito ay ang matatag na determinasyon na sa kabila ng sobrang hirap sa buhay ay nagpupumilit na makapagtapos. OMG mga ka-felicidad! Mukhang tinamaan na ng husto si Rare kay Shania. Pero hanggang kailan kaya nito ito maitatago? Umamin na kaya siya sa dalaga? Magiging mabait na kaya siya ng tuluyang pagdating kay Shania? Kaya naman, abangan!